citizens, yung public kasi halos magkasama sila. Kung sabi mong public, sabihin tayong mga tao, community natin. Yung safety, andun yung safety ng mga tao. Sila yung short na pagpapaliwanag ko. Safety ng mga tao. Sige po. Next question po. Ano-ano po ang mga tungkol na ginagampanan bilang public safety workers? Yung public safety workers, maraming mga agency yan. Pwedeng social workers, BFP, charity, yung mga ginagawa ko mga mayroong mga sa mga PNP, pwede rin sila mag-rescue, hindi lang sa lindol, sa mga baka, hindi lang yung hindi gaya ng ibang mga agency, kundi yung mga nurses, di ba? Yung mga nurses para sa mga immediate first aid sila. Kaming mga police naman, pwede rin namin gawin yan dahil nag-undergo training ng medical aid. Number 6 po. Ano po ang public safety reminders tungkol po sa iba't ibang senaryo o sitwasyon tulad ng bagyo, lindol, sunog o accident like motorcycle? Ganun po. Yung sa, di ba yung first dyan, yung bagyo po. Sa bagyo, di ba? Di ba kapag nanonood tayo ng TV, di ba? Kapag alam na, yung alam natin meron na nagbabadyang bagyo, di ba? Meron ng weather forecast na sabi sila. Sila yung mismo nagsasabi kung ano yung dapat natin gawin, di ba? Kung kailangan ba natin diba? Doon naman sa lindol, doon naman yung yung mga sinusukat nila yung gravity or yung pagkilos ng lupa sa ilalim ng yung inner portion ng land, di ba? Merong mga scientists na sila lang dapat yung magsabi nun, hindi yung ibang tao kasi lack of knowledge naman yung iba, hindi kagaya namin na mga pulis kami, hindi namin pwedeng sabihin na ganito yung gawin namin, di ba? Yung sa sunog, karamihan dyan sa sunog ang gumagawa nyo yung BFP, di ba? Hindi namin yun na hindi ko masasabi na 100% na lahat ng safety reminders ay may bibigay ko, pero kapag nandun ka sa isang or yung sa isang bahay, di ba? Kung ikaw yung fatherly pamilya, kailangan mong i-safety yung mga anak mo, yung asawa mo, di ba? Kailangan sa isang bahay, meron kang fire exit pa rin na pupuntahan kung meron mga accident ng sunog. Then mag-establish siya ng fire extinguisher or kailangan ka merong landline or cellphone number ng yung nearest fire station. Sa accident ng motor vehicle accidents, kailangan naman hindi naman kailangan na kung kaming mga police, pwede kaming lagi kami nagre-response sa mga ganyan, di ba? Once na meron nakitang motor vehicle accident, kunyari isang tricycle o isang van kamo, di ba? Kung nakita mo yung isang tao na nakakilata dun sa daan, ang first na ginagawa namin ay nagpunta kami ng rescue or yung immediate medical attention or yung medical equipment na pwedeng tumulong sa kanya. Hindi namin pwedeng galawin yun, kundi kailangan namin reserve yung katawan muna niya na kunyari kung ano yung yung ang tawag itong ganito. Yung komportable siya, di ba? Huwag mong galawin yung mga dapat, yung mga iba't ibang katawan niya. Kunyari, huwag mo siyang babangunin, huwag mo siyang itatayo. Kasi maaaring meron siyang fracture sa likod, mas baka lalong lumala. Minsan, di ba yung mga walang helmet, gano'n. Kahit kapag wala naman siyang, kung meron siyang helmet, ang first na ginagawa ng isang tao, tinatanggal ng helmet para makapansya lang. Next po. Ano ang mga paalala at babala na dapat gawin ng bawat individual sa panahon ng ganitong klaseng senaryo? Yeah. Dapat maging alerto ka sa bawat mga pangyayari or senaryo na ito. Kasi dapat maging mapanuri ka rin. Dapat yung isang tao rin,
kunyari merong mga, lalo lang sa mga motor vehicles, ganyan. Dapat, kung meron silang nakitang gano'n, dapat kailangan nilang tumawag sa nearest na pwede tumulong sa kanila, maaaring yung hospital, mag-call sila ng ambulance. Opo. Sa inyong palagay o sariling experience, nalagay na po ba kayo sa sitwasyon na kailangan nyo pong mamili sa pagitan ng pamilya at ng ibang tao? Paano nyo po hinarap o niresolve ito? So sa akin, hindi ko pa naman na-experience yung ganyan scenario sa buhay. Pero kung mangyayari po, Kung mangyayari man, kunyari sabihin natin sa sunog, di ba? Siyempre kung sa bahay namin na nangyari yun, siyempre first talaga yung pamilya mo, di ba? Pero once na nandun ka nga sa isang senaryo na kailangan mong mamili kung ano yung unahin mo. Kunyari yung meron akong asawa, kunyari anniversary namin, kailangan namin celebrate ng kinagabihan, tapos kung naman meron namang nangyaring sunog that time, di ba? So as a public servant, di ba? Kailangan mong unahin yung ibang tao kaysa sa pamilya. Ganun yung dinidisiplina namin sa sarili namin na hindi lang para sa sarili namin, kundi hindi lang sa pamilya namin, kundi para sa ibang tao yung time na ibinibigay namin. So, yung anniversary nun, pwede mo i-celebrate yan pagkatapos nung segundo, di ba? ano po ang maganda at may hirap na kinaharap po sa pagtugon po sa public safety? Yung pagtugon sa public safety, siguro hindi naman ligid sa ating kalaman na yung government natin is medyo sila sa funds, mga po. Kaya sa Baguio, di ba, sa mga bagyo, maraming mga bagyo na dumadaan sa atin na hindi natin na alam kung gaano kalakas yung bugos ng ulan, di ba? So, nagkakaroon ng floods. So, sa mga sunog naman, talagang salat yung gobyerno natin para may provide yung proper trainings para sa mga tao or yung public, yung PCR na sinasabi nila, yung public interrogation na kailangan nila i-impart yung knowledge nila sa mga tao upang malaman nila kung ano yung dapat nilang gawin kung meron mga senaryo na mangyayari. Sa amin pong mga kabataan, ano po ang maipapaayon nyo ukol sa public safety? Sa inyong mga kabataan, katulad yung kabataan pa rin naman ako, di ba? Age ko pa lang, 23. So kapag kayong mga kabataan, ang kailangan natin yung maging awareness tayo sa mga public safety. So kapag alam natin kaya natin tumulong sa isang tao or sa isang pamilya, huwag ka lang magdalawang isip as long as na kaya mo naman. Kung hindi mo naman kaya, pwede ka namang humingi ng saklolo sa ibang tao na sila ang tumulong. Huwag mong isipin na gagawin ko yan kung merong kapalit. Diba? Huwag mong isipin na gano'n. Kasi once na nainisip mo yun, kadarating yung point or time na yung pamilya mo naman yung nangangailangan. Siyempre, ano yung pakiramdam mo na iniiwasan siya. Yun lang po.